sabi ni Kapulong ay mag magbubunutan daw. Magbubunutan o Sino magbibigayan. yung kapulong? Yung si Kapulong sa LI. Sa munisipyo? Sa LI, Sa hindi. munisipyo. Munisipyo? Sa LI. Bakit sa LI? Si Kapulong. Oh, Mr. Kaibigan Kapulong. ni Ebeng. Ah, Di yun. Nagustuhan namin doon. Sabi naman ni Ebing nung makita ko nung kami makalipat na, ba't kayo pumayag na doon pumesto? Ay, sabi ng amo mo Sinong amo? Si Kapulong. Yan, ang nangyari ka ako sa amin. Hinihiling ko na lang sa Panginoon Diyos. Kami, saan man yan dalhin, samahan kami ng swerte. Yun ang lagi ng bago kami umalis sa aming inelsan at lumipat sa pupuntahan, ang isang hinihiling ko lamang sa Panginoon Diyos, samahan kami at kami ay pagkalooban niya ng swerte. Paglipat namin doon, awa ng Diyos, naging maganda na rin ang daing nagsisunod. Walang pumwesto. kayo kaisasahan, Kami lamang ang talagang, Kauna-unahan. kami talagang sa pinuntahan, lumipat kami doon. Lahat daw lilipat doon. Wala naman lumilipat pa. Nung meron lang lumipat, nang kami lumipat na. Nung nagkaroon na ng Nagsisunod marami ng na. tao, marami nang pumupunta sa inyo. Nang kami makapwesto, gumasda ng pwesto. Pero hindi puno. Maganda ng pwesto. At kami nga ang sinundan wala namang pumwesto doon at garamang kung inabot mo yun parang nasa bukid na dahil yun bagong bukas yun hindi yun Okay, na-imagine ko na. Ngayon. Na kami pumwesto na nga doon, ay makita namin maraming nakikisunod ng pagpwesto doon. Yung ibang naando doon, lumilipat na doon. Nagkasama-sama na kami doon. No, ginawa ng section ng mga tahian yung lugar na yun. Kaya, Kami ang sinundan. Ay kung kami hindi pa umalis doon, matatagal-tagal pa ba? Ayaw namin umalis Ay ang ganda namin pwesto noon Sa loob Ang ganda ng pwesto namin at sabagay, saan man naman kami pwesto ng tatayo mo, mabili kami yung maswerte. Ay pagka kami na malipat, yun. Ang hinihingi ko lang sa Panginoon Diyos, samahan kami ng swerte. Saan man kami dalhin, ang pakiusap ko po lamang sa inyo, samahan kami ng swerte. Awa naman ng Diyos, sama kami magpunta. Sinuswerte naman kami sa negosyo. Hindi, ayun nga ang iba lumito na sa amin, rin naman, turo ng turo. na pinakikita kung ano ang gagawin. Natuto, na mausisaan yan, may pwesto na rin. Sabi, ang sarap sapuin may kakayong anong swerte nila, ibang swerte natin. Pero saan man kami pupunta, saan man kami tapon, so, agad-agad naman kami ang itinatapon Nandun pa kami sa loob-loob ng palengke Nandun kami. Pinaalis kami doon. Doon kami sa kabila. Sa likod ng palengking, ng palengking yun. Pumwesto kami doon. Napaganda naman namin. Ang dahil nagsunuran doon mga magdadamit na nakatinda sa papag. Nako, eto na naman, nagtagal-tagal. Pinaalis na naman kami. At kung saan naman kami pinalilipat. Iniisip ko, kung kami may hindi lilipat, wala naman kami hanap buhay. Kung kami may lumipat, ay ano ang nangyayari doon Talaga namang isang lugar na walang tao. Pero palengke. Kakabit ng palengke, bagong bukas. Di nung kami nagpunta roon isa't isa napunta sa amin, tingin, kami pala lumipat din ganon. Bumawisa namin nagtatayo na rin sila, sumunod na rin sa amin. Ang katabi namin, si Ninang Ilay. Yun. nung alam nyo nung
nagsara mga tahian doon. Wala na. Alin? Nung mawala na yung mga tahian, yung wala na magpatahi eh. Oh, Gawa ng mga RTW, oh. yung mga ready to wear. Oh, ngayon, ano? Humina ang tahian nyo. Pinalipat nga kami kung Hindi, saan. nung bago kayo pumunta rito, di ba, kaya kayo pumunta rito, wala na magpatahi. Mm. Na puro RTW na noon eh. Yung mga Maong, Levi's, gano'n. Ready to wear. Nahina na ngayon doon. Kaya yung tahian ay Kami umalis, humina na rin ng humina ang lugar na yon. Aha. Nung kami may wala doon, kami ang lumipat, wala naman pumasok doon sa nilipatan namin. Yung lugar na nilipatan namin, Mm. na itinuro sa amin, pumili na kayo ng pwesto nyo kung saan nyo gusto. Yung lugar na yon, walang pumwesto. At sabi nga ni Ebeng, si Ebeng, ay yan bata ni Kapulong eh. Eh sabi, Heleng, ba't naman kayo pumayag, di kayo pumwesto? Eh, sabi ng iyong amo eh. Sinong amo? O eh, di si Kapulong. Ba't sila ba nagpasabi sa inyo? Oo, siya nagpalagay dito sa amin. Lahat naman kami, hindi naman ako lamang. Pero ako ang nauuna. Alam niyo ba nung isara yung mga palengking yun, wala na talagang tahian. Patay na yung lugar na yun eh. Wala na talagang, At ano ngayon nangyari? wala na doon. Nung ako naman, alam niyo yung ginawa ko? Nagtayo ako ng grocery doon. Sa pwesto Sa natin. pwesto na yun. Oo. Matatandaan niyo. Ayun. Parang ganun din ang sitwasyon ko noon. Na bakit nagsasabi sa amin, ba't diyan kayo magtatayo ng grocery? Eh, patay na lugar yan. Puro dating sastre yan, wala mo nakapunta na riyan. Oo. Umalis ka baga? Hindi, tinuloy ko. Tinuloy ko dahil ako noon eh wala nang trabaho. Na-lay off ako sa PhilSteel. Meron naman akong konting ipon. Naisipan ko buksan yung tahian. Kaya ay lahat doon sarado na eh. Wala na talagang nananahid dahil wala na talagang mga customer eh. So nung aking bubuksan, pinaayos ko yung loob para magmukhang grocery. Ngayon, nung may dumadaan lagi doon, bakit kayo dyan magtatayo ng grocery? Eh, patay yan lugar na yan. Eh, sabi, wala naman ako ibang mapupuntahan na pwesto. Ito yung pwesto namin eh. Ngayon, si Aling Yaning, kung kilala niyo yung in-check sa kanto, tabi ng bahay nila ni Cora, yun yung nagsusupply ng mga grocery sa loob, sa mga tindahan. Ngayon, sabi sa akin, ito yung dadaan doon, anong gagawin mo dyan? Eh, tatayo ako ng grocery. Sabi sa akin eh, patay na ito lugar na ito eh, bakit ka So every time na dadaan doon yun sa umaga para maghingi ng sa mga tindahan, yung mga order o kaya mga niningil, dadaan sa akin, natatawa lang siya eh. Pero nakita niya na desidido akong magtinda Ngayon, nung medyo malapit na ayos na, dumaan sa akin, sabi niya, kailan ka magbubukas? Sabi ko, hindi ko pa ho alam eh. At mamimili pa ako ng mga ititinda. Ang sabi sa akin eh, parang sinusubukan lang pala ako nung Aling Yaning. Ano? Parang sinusubukan lang pala ako ni Aling Yaning kung talagang desidido akong magtinda. Eh, sabi sa akin eh, sige, desidido ka rin lang magtinda. Ganito ang gawin mo, magbukas ka ganitong araw, ganitong petsa, buwana, yung full moon, dahil yun daw ang kanilang tradisyon, mga inchik eh. Di sinunod ko naman, eh di, yun naman yung aking perang nag-ipon na kaunti na lang, yung pag-uumpisahan ko. Di nakapamili na ako ng paninda. Nung mailagay ko, alam niyo yung pagpiesta, yung binabaril niyo yung mga toys na ganyan, parang ang lalayo. Pinamili mo. Hindi, yung
agwat nung mga paninda ko, ganun kalalayo. Siguro may 1 pulgad. Mm. Nagmukha. Kasi nga, konti lang eh. Eh, napadaan na naman uli si Aling Yaning. Yung, tinitingnan, natatawa siya eh. Dahil konti lang paninda ko eh. Eh, pumasok siya doon sa loob na ng palengke at mamaniningil ng mga kanyang mga sinusuplayan. Bandang tanghali, biglang may nakita ko, nasa harapan ako ng tindahan eh. Yung palengke, yung ating sastre na yun, iniharap ko sa kalsada. Harap ni Mang Kadyo, magtutuyo, harap ni Akoy. Ngayon, hindi nakatayo ako doon. Minabili na naman. Kaya nga alam ko, konti yung paninda ko eh. May nakita ko yung mga tauhan ni Aling Yaning, mga 3 tao yata yun na yung may paletan dala-dala na punong-puno ng kahon. Eh di ako naman nakatingin lang dyan. Pagtapat doon sa sastre, tumigil. Sabi, Manrico, bakit? Eh pinadadala ni Aling Yaning. Sabi ko, ano yan? Eh mga grocery eh pinadadala ko lang ni Aling Yaning. Wala ako ibabayad dyan. Ano yun? Mga grocery. Mga Paninda. dilata, mga paninda. Oo. Eh di, sabi ko, sige, pinasok nila doon sa loob ng ng tindahan. Nandun ang bintana at pinto sa harapan eh. Eh di nung mailagay namin ni Cora yung yung mga paninda, punong-puno, talagang mukhang grocery talaga. Punong-puno eh. Eh di nung namin eh, napadaan na naman si Aling Yaning, pauwi na. Nakita ko, sabi sa akin eh, masaya ka na? Sabi ko, wala akong babayad dito. Hindi, yan, consignment yan. Ang bigay ko dito sa mga nagtinda sa loob ng palengke, 1 week. 1 week na bago mo bayaran. Sa'yo, bigay ko siya ng 2 weeks dahil umpisa ka pa lang. Ayun, tuwan-tuwa ako. Sige, yung sa akin namang yung matindahan, lumakas. Marami napunta. Ngayon, napapansin namin yung mga dating palengke, sa tren, nakatabi natin. Nakasarado na yun eh. Nagbukas. Naglagay din ng grocery din. Talaga isa-isa yun. Napuno din yung section ng tailoring na yun, napatay na. Napuno rin ng puro tindahan ng grocery. Ako nag-umpisa noon. So, parang istorya nyo, nung mag-umpisa kayo sa sastre, tsaka yung akin sa akin, halos pareho. Eh, lumakas yung yung grocery na yun, nung dahil nagtayo doon ng napatigil naman ako gawa ng pinitisyon na kami magkakapatid eh. Napunta na kami dito. Kaya yung yung tindahan, naisara na rin namin ni Cora. Hindi kaya ni Cora yung mag-isa eh. So, yun. Parang naging storya nung aking sa palengke, pareho nun sa inyo na walang masyadong tao, patay na lugar, at kayo lang nag-umpisa. Ganun din nun sa akin. Basta ikaw iuunlad, bibigay sa iyo. Kami bagay, kada matatayo ako'y hawang-hawan, walang kalagay-lagay. Eh, bitawan ng Diyos napapalagbo namin, napapalagaw hanggang sa maisipan ng mga tatay mong magtayo ng sastre. Naggugupit-gupit siya. Sabi ko, buti pa, magsanay kang magaling ng pagtabas. Magtayo ka ng sastre. Ang ginawa niya ng mga mananahi namin kisilangan, si Ike Bartolome, sabi namin niya, sige, magpatahi kayo sa amin. Tubig. Sabi namin,
magtahi kayo sa bahay para may mapanahian ng steroid. Nag-umpisa nga yung pag ako inapunta roon at nakikipatabas. Kipatabas. Nasanay ng katatabas. Hindi naman siya masyado noon. Nasanay siya sa tabas. Pahinga muna. Hinga malalim. Kaya yun. Ah, Ang ng Diyos yung mga nagsisunod sa yung dalawang berting, matagal-tagal na kami may sastre, pumasok na mananahi sa amin. mhm. Hindi nagtagal, titigil na raw siya ng pananahi sa amin. Kaya pala ganoon, magtatayo ng kanilang pwesto. Mhm. Sabi niya, lintikan yung mga ito. Nakita pa man, itinuro niya kung paano mapagtabas-tabas. Nanonood naman yung isang matuto na maglaon. Mausisa niya, may pwesto na. Eh, teka muna tayo. Saan naman kayo natuto maging master cutter? Magtabas? Wala akong experience sa Oh, experience kay Silangan, tsaka kay Bartolome. Bartolome. Solong ano niyan, yan yung mga mananahe. Pagka magpapatabas dyan, ay di pinag-aaralan niya kung ano ang dapat na iayos sa pagtatabas. Ay sa daming yun ng mga mananahe ni Silangan. Mhm. Magpapatabas sa iyo. Di para ka na nag-aral ng pagtabas. Oh, okay. Nang matuto yan natanggap-tanggap na siya ng mga patahe. Pa isa-isa. Nung maglaon sabi ko dyan magtayo ka na ng stream ako. Pagkakakam nagtagal yan. Mag-asawa na kayo noon? Ha? Mag-asawa na kayo Ay, noon? kailan lang yan Anak Ah. ko na si Rico anak ko na si Obet Ba, hindi yata. Hindi pa, Oo, kami anak dalawa ko na lang. nga si Obet. Si Nene ang hindi pa. Ayun, nung maglaon natuto na yan ng gusto. Ay, ano, ay si Mang Oreng. Ano tinuro niyo sa inyo noon? Sino? Mang Oreng? Siguro. Si Oreng? Sa wala pansay. Asawa ni Pansay, yung... Anong tinuro naman kay tatay noon? wala naman yan. Wala. Nanonood Wala lang naman ako yan. sa kanyang pagtama. Hindi naman yan Tapos, mula sa palengke, napalipat tayo sa apartment. Napalipat tayo sa apartment. Yata, parang natatandaan ko. Sa harapan sa likod ng bahay ng Pinalayas na kami sa palengke ng Kikay. Pinalis na kayo sa palengke, di ba? Dahil bawal tumira doon. Nandun kayo sa likod ng bahay ni Aling Kikay. Ang sarap ng pansit doon, ano? Yun ang lagi nang pinabibili sa akin ni tatay noon, pansit. Pansit doon sa kay Aling Kikay na yon. O kaya nung tayo nasa palengke naman, yung pagtanghali dahil pwede tayo magluto doon sa dahil may mga tindahan doon Tatandaan ko pa tumawag si Aling, anong pangalan ng magbabalot? Mami? Maming. Heling, anak mo yata yung tumatay doon. Hindi makauwi. Ang ginawa niya sabi ko, magdala ka na ako ng panghugas, ng timba, panghugas, saka salwal. At dalhin mo na rito. Siguro inabot na doon. Doon inabot sa hindi sa maraming tao. Ayun. Nako. Malayo ang inabot ninyo sa inabot namin. Inabot namin ng tatay, may takot-takot na hirap. Pagtitiis, pagtitiyaga, hindi kagaya ninyong, kumbaga sa meron ng simula. Mahirapan din kami dahil sa palengke kaya tayo nakatira Kung saan lang kami, dumudumi doon. Nag-iigib pa kami ng tubig doon sa may Isdaan. isdaan. Tapos
Madilim-dilim. maliligo. Naliligo na. Doon. Noon, pag wala, yung madaling kaya, madaling araw, gabi, doon tayo naliligo sa malapit sa street dahil yung lugar na yon pag araw, may mga nagtitinda na. So, hindi tayo pwedeng magluto o maligo doon sa katabi natin. Kaya, pag gabi na at wala nang tao, wala nang nagtitinda, doon ako naliligo, kami nila Wilson. Doon kayo nagluluto din ng pagkain doon sa stick na yun eh. Yun ang talagang naging na hindi inabot nila Obed tsaka ni Nene. Ang umabot lang niyan ako, si Noriel, saka si Wilson. Basta't magtiyaga, may pagkakataong umasenso. Tapos mula doon sa apartment, nabili niyo yung bahay doon sa Burgos Street. Alin? Burgos Street, doon tayo Oh. napapunta. Oh, Mula doon sa apartment, napapunta tayo doon sa Burgos Street. Tapat yata ni Alihan. Yung tapat ni Alihan. Bago katabi natin yung apartment. Ayun. Ano? Yung Spanish style pa yung bahay na yon. Mga kayong bahay, di ba? Na Spanish style. Sino nakabili nun? Ikaw ba o si Chigoyong? Siguyong mo yata. Chigoyong na nang alin yun? yung bahay sa Burgos Bago Street. Pinagpalit yung aming lupa sa bundok. Kay Gregorio. Oo. Ano? Tapos, Ayun. pinalit namin doon sa lupa namin nasa bundok. Mhm. Kalapit ng kanyang lupa. Mhm. Palit na lang ang nila kami. Yun ang inyo at yun doon ako sa... Sino nagsabi nun? Si Gregorio. Itong bahay na ito, itong pwestong ito, binili ni Gregorio. Tapos, meron naman akong biniling lupa, Sa Biga. katabi ng lupa niya, sa bundok. Nga. Kaya sabi niya, Teheling, ito na ang inyo at yung lupa doon sa bundok, kalapit ng lupa ko, ina ang akin. Pumayag naman ako. Mhm. Ay, maayos naman eh. Mabuti naman ang gano'n nangyari. Pero malaking lupa yung pinagpalit niyo. Maliit lang, mga pang 1 hektarya yun. Mhm. Iba naman yung ibang piraso eh. Mhm. May sagot. Mhm. Hindi kagaya namin ng tatay mo. Naku, takot ng hirap ang pinagtataanan bago makarating sa punduan.